Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is November 11, 2025. On November 11, 2025 is Tuesday, araw po ng Martes ngayon. Araw po ng Martes. Once again, we are to study the sacred scriptures. It brought me so much joy seeing the number of views higher than the usual compared to when I started this endeavor or a ministry, Lectio Divina. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikisama sa gawain. Patuloy po ninyo akong ipanalangin. Marami talaga po sana sa inyo ang ipanalangin ako. Magsimula na po tayo. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Prayer to Christ the King. Christ Jesus, we acknowledge you as our King and the King of the universe. All that has been created has been made for you. Make full use of your rights over us. We renew the promises we made in baptism when we renounce Satan and all his pomps and works, and we promise to live a good Christian life and to do all in our power to procure the triumph of the rights of God and of your church. Lord, our King, divine heart of Jesus, we offer you our efforts in order to obtain that all hearts may acknowledge your sacred royalty, and that thus the kingdom of your peace may be established throughout the universe. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Share screen na po ako sa inyo para maipakita ang ating ibanghelyong pag-aaralan sa araw na ito. Sa araw na ito, ang ebanghelyo pa rin nating pag-aaralan ay ang ebanghelyong nakalaan para sa araw na ito, November 11, 2025. Share screen na po ako. Wait po. Okay, check ko po muna. Lucas chapter 17 verse 7 to 10. Okay, yan po ang ating ebanghelyo. Pag-aaralan ngayon. Simulan na po tayo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, mga talata 7 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay paghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Stop share na po tayo. Stop share na po tayo. Stop share na po tayo. Wait lang po. So, yun po yung ating ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay tungkol sa isang talinghaga sa pagitan ng isang amo, ng isang Panginoon at ng kanyang alipin. Yun yung talinghaga. Yun yung talinghaga. One of the common temptation of sinning or to sin is the temptation to sin against the virtue or humility, kasalanan ng kayabangan o kasalanan ng pagmamalaki. And so again, pride.
Pride is one of the capital sin along with the other sins. Okay? It's humility versus pride. Pride is an excessive self-love or love of self or the desire to be better or to think of being we are better than the others. We are more important than the others. Along with the other sins, pride is with the capital sins like also greed, the sin for greed, lust, envy, gluttony, wrath, and sloth. Sloth is a lack of effort and diligence in duty or work. These sins are considered capital sins because they engender other sins and vice versa, and they are like the foundations or basis of other sins. They are not necessarily worse than the other sins, but are again, they are foundations or basis of other sins. Out of them, many other sins are formed. Today's gospel narrates and explains the nature of our serving God. Isang Diyos na naglilingkod. Christ set an example of this kind of service. Christ himself set an example, not an example of any other person or other else. Christ set an example of this kind of service. From the Gospel according to St. Matthew chapter 20 verse 25, there is a praise that says, Lord it over them. That is the praise. Lord it over them. It is a Bible reference, particularly where Jesus said to his disciples, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them. This concept is echoed in Luke chapter 22, verse 25, which also discusses how those in authority or in power exercise control over others. Additionally, from First Peter chapter 5, verse 3, this First Peter chapter 5 verse 3 advises against the lording authority over others, emphasizing a servant leadership approach. These verses highlight the misuse of, of power and the call for humility in leadership. Underline po natin, bigyan natin ng diin o emphasis yung servant leadership approach. And servant leadership approach. And Jesus is our master. And Jesus is our King. Jesus is our Lord. Jesus is our Savior. Without any point for an argument to us as Christians, wala tayong pagtatalunan dyan. Si Jesus ang ating Panginoon. Si Jesus ang ating Hari. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang talagang ating guro. It is a given reality. And because of that reality, God, Christ deserve to be served. Dapat lang siyang paglingkuran sapagkat siya ang ating Panginoon at tayo ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga katiwala. Dapat lang siyang paglingkuran sapagkat siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon, siya ang manunubos, ay siya ang ating hari. Dapat lang siyang paglingkuran. Matthew chapter 20, verse 25, and the following verses. Ito ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat
umiral o mangyari sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging lingkod alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran. Siya'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay na sa ikatutubos ng marami. Iyan po ang nakalagay sa aklat ni San Mateo, Kabanata 20, Kabanata 20, mga talata 25 at mga sumusunod pang talata. One of the unforgettable experience I had with the seminary happened so long ago, a very long time ago. But the message of the encounter, the message of the experience with this seminarian was so loud and so clear. It hit me so hard that I hardly forgot about it. I've met this seminarian in the same seminary from which I aspire to enter and become a priest too. SBD, Society of the Divine Word, Christ the King, Mission Seminary. Diyan ko po na-meet ang seminaristang ito. Meron silang tambayan, meron silang lunch, tambayan with tables and chairs. So habang nagdadaan ako, as I passed by along the lunch, I noticed this boy, a young man sitting there with a newspaper. Nagbabasa siya ng dyaryo. He was reading it intently based on my observation, and I approached him and primarily asked, "Seminarista ka ba? Are you a seminarian?" And he affirms it. Sabi niya, "Opo." Sabi ko sa kanya, I told him, "You are blessed. Not everyone is given that opportunity to render ourselves to be of service to God and to our people, to the church. It is the greatest happiness one can only aspire to, but it is also a gear. Pagbutihin mo," sabi ko sa kanya. I think by the way I see it, you can be somewhat a good priest, a holy priest, and you look matalino, sabi ko sa kanya. At ang pagpapari ay bukasyong pangmatalino. Sabi ko sa kanya, ang pagpapari ay bukasyong pangmatalino. Ngumiti siya. He smiled to me after hearing that. And then, I said, huwag ka maniwala doon. Huwag ka maniwala doon. Ang pagpapari ay hindi pangmatalino. Ay siya ay isang uri ng bukasyon sa mga taong nagnanais makasunod sa Diyos at maging banal. It will cost you your life. Meaning to say, buong buhay mo, you will be bound in your entire life and serving God and our people, which is the image of the unseen God. Huwag kang maniwala doon. Ang pagpapari ay pangmatalino, bukasyong pangmatalino. In the first place, sino ba ang patron saint ng mga pare? Sumagot siya, Saint Marie Vianney po. Sabi niyang ganun. At matalino ba siya? Tumingin lang siya sa akin. Tumingin lang siya sa akin at tumingin ako sa kanya. Ang patron ng mga pari is Saint John Marie Vianney. Siya ba'y matalino? Siya ba'y matalino? Nagkatinginan lang kami. Ang sabi ko sa kanya, ikaw, your life, kapag naging pari ka na, your entire life will be bound in serving God and our people, which is the image of God. Willing ka ba? Handa ka ba? Are you willing to pay the cost? It will cost you your life. Sabi niya, willing naman po ako doon. Sabi niya, maiksing sabi niya. And are you ready? Will you be ready to too much
sufferings and difficulties because of it? Handa ka ba? You are willing to pay the cost that your life will be bound entirely in serving God and our people. You said you are willing to pay the cost. But are you ready to too much suffering and difficulties because of it? Sabi niya, I might po na hindi, but the Lord will equip me. Sabi niya, baka po hindi ko kayanin, pero alam ko naman po na ang Panginoon, the Lord will equip me. Palalakasin ako ng Panginoon. Tapos ngumiti siya. So I discern that this young man is a man of few words. Konti lang siya magsalita. Pero sa bawat salita, there is a substance. And then, I did the so much talking. Nagsalita na ako, nagsalita kung ano-ano na sinabi ko. And I noticed him look at his watch afterwards and said, sabi niya sa akin, it's time for me po na to study. It's my time to study na po. And afterwards, prayer time ko na rin po. Sabi niya, iiwan ko na po kayo. Sabi niya, at tumayo na siya. Pagtayo niya, before going away, he said, salamat po, kuya. And the unforgettable, ito yung sinabi niya, which is unforgettable talaga. Kuya, basta sa lahat, para sa ikadadakila ng Diyos. Kuya, basta sa lahat, para sa ikadadakila ng Diyos. Kuya, all for the glory of God. All for the glory of God, kuya. And so the words, it shocked me. Tinamaan ako, nasapul ako noon, it hit me. Ang dami kong sinabi. At sa mga sinabi ko, parang ang yabang-yabang ko. Na ang dami kong alam na bagay. Yun ang parang naging dating sa akin. Para kung binuhusan ng malamig na tubig. Nung sabihin niya, kuya, all for the glory of God. Basta sa lahat, para sa ikadadakila ng Diyos. Bigla akong parang nakita ang sarili ko na puno ng pagmamalakit, kayabangan, sa harap ng isang bata. Parang sinasabi ko na marami akong alam kumpara sa kanya. Pero yung sinabi niya, kuya, basta all for the glory of God. It is a humbling experience. It is a humbling experience. Parang napahiya ako. Hiniya ako ng isang bata sa aking pagmamalaki, sa aking kayabangan na marami akong alam kumpara sa kanya. At yun lang ang sinabi niya bago tumalikod, all for the glory of God. Humility and service is a fundamental nature of being a Christian. Yan ang kalikasan natin, mga Kristiyano. Yan ang dapat nating maging kalikasan. Pagpapakumbaba, humility at paglilingkod. Si Jesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. And Jesus washed the feet of his disciples. Jesus' love and service is a shining example of that kind of Christianity. If Jesus is God and the Lord of all the Lords did that, ginawa niya yan, and took the form of a slave. Sa Philippians chapter 2 verse 7, but Jesus emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, kahit siya'y Panginoon. Think of yourselves the way Christ Jesus taught of himself. Tignan nyo ang disposisyon ng Panginoon sa kanyang sarili. Tunay na siya'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At isang halimbawa ng paglilingkod na ginawa niya, hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Alipin lang ang gumagawa nun. Tagapaglingkod lang ang gumagawa nun. Yung supposed to be baligtad na bagay, dapat ang mga tagasunod niya ang maglingkod sa kanya at maghugas ng kanyang mga paa.
Binigyan niya tayo ng isang halimbawa, ng isang tapat, tunay at mapagpakumbabang paglilingkod. Ano sa atin ngayon? What is it to us? To live the way Christ did. Ang Panginoon, Diyos siya, Panginoon ng mga Panginoon, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Pero tignan niyo nangyari. Ang krus, ang kanyang naging trono bilang hari. At ang krus, marami siyang paghihirap. It's suffering. It's a sign of suffering. It's a sign of blessing too. Ang krus ay sagisag ng paghihirap. At siya'y hari. At ang kanyang trono ay ang krus. Ang korona niya ay ginawang tinik. Ginawang tinik ang kanyang korona. Ang kanyang trono ay naging krus. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit bilang hari, ang naging trono niya ay krus. At ang naging korona niya ay tinik. And so what is it to us? What is it to us? He took the form of a servant. Taking the form of a servant, he emptied himself, being born in the likeness of men. And so ang disposisyon ng Panginoon ay talagang sa paglilingkod. It is Christ, Jesus our Lord, thought of himself as suffering servant. And so manalangin na po tayo. Panginoon, hugasan mo po ang aming mga paa upang maging laging alaala sa amin ang kababaang loob sa paglilingkod. Patawarin mo po kami sa lahat ng anumang kayabangan at aming mga pagmamalaki kapag nariyan ng tukso upang isipin na kami ay sapat na't malaki. Alisin mo po ito sa amin at tulungan kaming maunawaan na ikaw ang talagang malakit, dakila at hindi kami para sa amin mga sarili. Isambulat mo po ang kaisipan ng mga mayayabang. Scatter the proud-hearted in the conceit of their heart. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, dyan na po natin tapusin. Muli po, inihiling ko sa inyo na ako'y ipanalangin. Ipanalangin niyo po ako sa ginagawa natin ito. Patuloy akong gabayan ng Panginoon, bigyan ng kaliwanagan ng aking kaisipan upang maisagawa itong tungkulin na naiatang sa akin. Maraming salamat na po agad sa inyong mga panalangin. Hanggang sa muli po, Brother Aaron, pagpalain po tayo ng Panginoon, ng Diyos. Salamat po hanggang sa muli.